Actually, we have deployed close to 400 personnel. And this combination of secret marshals and uniform men. So it's a covert and overt operation. Long undas weekend na pero walang bakasyon para sa iba't ibang ahensya. Tulad ng PNP na abala sa pagsisiguro na ligtas ang mga biyahero. Napupuno na rin ang mga terminal at sementeryo. Wala man siya sa bansa, nakatutok daw sa sitwasyon ang Pangulo. Pagkatapos ng undas break, asahang iinit muli ang politika. May bagong investigasyon na aabangan sa Kamara. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Cebuano, maayong gabi. Simulan na natin ang agenda. Overpriced na, wala pa umano sa plano. 389 million peso Dolomite Beach Project, iimbestigahan na ng Kamara. Isang araw bago ang undas, ilang sementeryo dinagsana. Ang live updates, tutukan. Higit 500 bahay sa Zamboanga City na lubog sa baha. Vietnam, hinagupit din ng matinding ulan, 13 patay. Scandal fallout, King Charles tinanggalan na ng titulo ang kapatid na si Prince Andrew. Mga negosyante niligawan ni PBBM sa APEC CEO Summit sa South Korea, mga anyay investor. Friendly na batas ng Pilipinas ibinida. At may pa-secret reveal, boxing legend at dating Senador Manny Pacquiao, ano kaya ang binubulong sa first couple? Kasado na ang investigasyon ng Kamara sa 389 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Tutumbukin ng investigasyon ng umano'y overpricing ng proyekto na isinagawa noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Ridon, wala sa NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan ang Dolomite Beach Project. Isa rin ito sa mga sinisisi sa paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Makakausap natin ngayon si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon tungkol dito. Magandang gabi, Congressman Ridon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita. All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Medyo matagal na po yan, ano po? Bakit ngayon po yan lamang lumabas? Well, hindi naman ho matagal na matagal kasi alam po niyo yung ICI proceedings po natin, 10 years po yung pinagsisimulan yan, so 2015 to 2025. No? So right smack into the period po of review, yung pong 2020 Dolomite Beach Project. And in fact, nauna hong resolution po ito bago po yung flood control controversy. Pinabilang ho namin saglit dahil nga, syempre, malaki usapin po yung flood control. Dahil binato na ho namin sa ICI yung pong House proceedings, pwede na ho tayo mag-focus dito po sa Dolomite Beach Project. Magkano po ang pinag-uusapan dito? Ang issue po ba dito ay yung halagan or overpricing ng project o dahil po sa naging epekto nito na sobrang pagbaha daw po dahil dyan sa Dolomite Beach? Well, yung tatlong bagay po na yan yung sisiyasatin po natin. Pero yung uunahin po natin dyan, yung question po of necessity. Kailangan ba talaga yung proyekto na yan to begin with? Ganyan din naman sa flood control projects eh. Isa ho doon sa mga tinitingnan, tama ba na naglagay tayo ng flood control projects sa ilang mga particular na lugar? At yun ho itatanungin din natin dito po sa Dolomite Beach Project kasi syempre ang pinag-usapan pong presyo dito, 389 million minimum, maabot ho na around 500 million pong ginamit po para sa proyekto pong ito. Ang tatanungin natin dyan, kinailangan bang maglagay po ng Dolomite Beach sa Manila Bay o dapat bang linagay na lang ho natin sa dagdag pa ho nga sewage treatment plants? Ibig sabihin, yung pong talaga makakalinis po ng tubig
ng Manila Bay. Ito po yung reclaimed area, ano po? Hindi naman. Technically, hindi po reclaimed area yan. Kumbaga, tinapalan lang po ng buhangin. Yung po nakikita na ho natin presently beach walk, no? Dito po sa Manila Bay, yung katabi po ng US Embassy. Magkaibang proyekto doon sa malakihang mga reclamation projects, no? Pero ang pangako po kasi ng Manila Bay Rehabilitation, batay po doon sa Supreme Court Mandamos, dapat po ayusin po yung kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yung most fundamental question sa Dolomite Probe po natin ay, yung po bang paglalatag ng buhangin sa Manila Bay ay nakabuti doon po pagpapaganda ng kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yun yung first question. Question of necessity. Yung pong uunahin. Tapos pangalawa, syempre yung question po of price. Tama ba na gumastos tayo ng 389 million para po dito? Ano po ang inaasahan natin na mauungkat dito sa investigasyon? Nabanggit nga po ninyo yung presyo, yung safety hazard, and nature, no? Sa palagay po ninyo, sino-sino ang mapapatawag pag nagsimula na po kayo? Well, ang mapapatawag po dyan, syempre, yung previous DNR leadership, no? Na talaga po nag-implement nito pong, nag-originate po nitong proyekto pong ito. At syempre, yung DPWH na nag-implement po nito pong proyekto na ito. So, magkakaibang phases po yung investigation. So, I think in the first hearing, yung question of necessity po muna yung i-resolve. Dapat ba yung pinondohan in the first place? No? Kasama po kaya ang... Yes, go ahead. Okay, kasama din po yung NEDA, syempre, kasi ang pinag-usapan natin dyan yung master plan eh. Isa po doon sa pinag-usapan dito sa flood control natin, maraming mga flood control projects, wala sa kahit anong master plan. Kaya ang sinasabi ho ng mga experts, ito po nga Dolomite Beach project po na ito, it was never in the Manila Bay NEDA master plan. Ang so, mga mayor, yan po kailangan natin i-confirm. Ang mga mayor po ba ay kasama? I think yung Manila mayor pwede po nga pagpaliwanagin kasi I think during the course po of yung flooding po ng July, yan po, yung resolution po na yan, na-file po yan as early as July kasi yan po yung panahon ng pagbaba sa Maynila. Itinuro po kasi ng MMDA yung po nga Dolomite Beach project as one of the causes of the floods around the Manila districts po. And yan yung gusto natin i-confirm sa kanila kung talaga bang pinapanindigan nila na nakapagpalubha nito pong pagkabaha sa Maynila, ito pong Dolomite Beach project because of the blocking of the three major drainage outfalls in the area. What about businessman Francis Lloyd Chua? Siya po ang supplier nung Dolomite Beach. Well, we will have to invite him if he is the contractor of this particular project. So, I guess in the second or the third hearing, pagka ho yung DPWH implementation na po yung pinag-usapan, the contractor will most definitely be invited to that. Maraming salamat po sa inyong oras. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Maraming salamat po. Isusubasta na ng Bureau of Customs ang 7 luxury vehicle ng mga Diskaya sa November 15. Ayon sa BOC, nagsumite na ng voluntary forfeiture ang tinaguriang flood control royalty na sina Sarah at Curly Diskaya. Ibig sabihin, hindi na nila hahabulin pa ang 7 sasakyan na napag-alamang walang mga dokumento. Kabilang sa mga isusubasta ang Toyota Tundra, Mercedes-Benz, Bentley at ang 42 million peso Rolls-Royce na may libreng payong. Patuloy na hinihimay ng Bilyonaryo News Channel ang salin ng mga senador. Habang lumobo ang yaman ng ilan, bumaba naman ang kay Senator Win Gatchalian. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Kapansin-pansin ang mas detalyadong paglalahad ng mga ari-arian ni Senator Loren Legarda sa kanyang latest SALN. May net worth siya na 79.2 million sa taong 2024. Nakasaad sa dokumento na meron siyang 100.7 million na assets, kabilang ang 28.7 million na kondo at mga lupang co-owned, habang 21.5 million naman ang kabuang liabilities. Matapos ang mahigit isang dekadang issue ng umano'y hindi niya pagdeklara ng New York condo sa kanyang 2007 to 2010 SALNs, muling pinaingay ng publiko ang usapin ng transparency ngayong taon. Itinanggi ni Legarda ang paratang at sinabing nailahad na ang detalye ng property sa mga annex ng kanyang SALN noon.
Ngayon, tila sagot ang kanyang latest SALN sa mga lumang isyung minsan nang nag-question sa kanyang credibility. Samantala, halos triple naman ang nilobo ng net worth ni Senator Lito Lapid mula 2020. Ngayong taon, nakapagtala siya ng 202 million peso net worth kumpara sa halos 75 million noong 2020. Halo-halong real properties ang pagmamayari niya kabilang ang ilang lote na nasa 57 million in total. Member at manager siya ng ilang business entities kabilang ang Walmart Construction Supply at nakapagdala siya ng 6 na kamag-anak sa gobyerno kabilang ang 2 relatives na sa Senado rin nagtatrabaho. Tumaas din ang net worth ni Senator Pia Cayetano. Mula 84.5 million noong 2020, umakyat ito pa 128.3 million ngayong taon. Incorporator siya ng higit kumulang 10 business entities, kabilang ang Maxi Group Incorporated at Maxi Collector Ventures na dati ay Cayetano Store Ventures Incorporated. 2 lang ang itinala niyang kamag-anak sa gobyerno na sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Taguig City Mayor Laarni Cayetano. Pababa naman ang trend ng net worth ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian simula 2018. Nasa higit kumulang 6 na milyon ang binaba nito in the last 7 years. Ngayong taon, 89.5 million ang itinala niyang net worth at meron siyang 2 residential property na nasa 40.1 million. Marami ang shares ni Gatchalian sa stocks, kabilang ang sa Iloilo Country Club shares at Universal Leisure Club. Wala naman siyang itinalang liabilities. Ang lahat ng mga senador, isinapubliko na ang kanilang mga SALN. Sa pagitan ng House of Representatives at Senado, sila ang naunang maglabas ng kanilang wealth declarations. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Nagpakalat ng secret marshals ang PNP Highway Patrol Group sa mga bus terminal para siguraduhin ang seguridad ng mga biyahero ngayong undas. Ngayong araw, nag-surprise inspection din ang mga opisyal ng PNP sa mga bus terminal sa Cubao at sa PITX. Ang SPD, we have deployed close to 400 personnel, and this combination of secret marshals and uniformed men. So it's a covert and overt operation. So far, wala kaming significant na may report sa inyo na violation apart from the sa PITX na some drivers, I think about 2, not more than 5, they were found out to be positive under the influence of prohibited drug. Kontento naman si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa inilatag na seguridad para sa undas. Bagamat walang nakikitang seryosong banta, naka-heightened alert na ang PNP hanggang November 3. At silipin natin ang sitwasyon ngayon sa PITX. Naroon si Lyja Bonzo para sa kanyang live agenda report. Lyja. Pinky, isang araw bago ang undas ay dagsaan pa rin ang pasahero dito sa PITX para umuwi sa kanilang mga probinsya. Ang grupo ng mga guro at estudyanteng ito alas 5 pa ng umaga nasa terminal para makaiwas sa traffic. Pauwi kami, galing po kami sa Baguio sa leadership training, kaya lang humahabol kami ng undas. Maaga kaming na pumunta dito kasi alam namin magkakaroon ng maraming pasahero. Biyaheng pabikol sila na isa sa mga mabilis maubusan ng ticket ayon sa dispatchers ng terminal. Nag-advance booking kami kasi 10 kaming magkakasama, 5 estudyante. Kaya kailangan talagang mag-advance booking. Kung hindi, wala nang available na ticket eh. Bagaman parehas ng pupuntahan, hindi kagaya ng noon ng grupo nakaranas ng delay sa pag-alis. Ang grupo ni Paula papuntang Bicol. Delay daw yung bus namin, madidelay daw yung dating. So, may chine-check daw sa maintenance ng bus, saka traffic din daw. Kung
kumpara noong mga nakaraang araw. As of 5 p.m., nakapagtala lamang ng humigit 130,000 na pasahero ang PTEX. Kumpara ito sa around 187,000 foot traffic average sa nagdaang 4 na araw. Ang ibang pasahero daw kasi nagbiyahe na simula pa lamang noong Lunes kasabay ng 1-week wellness break ng mga estudyante. Nakikita natin na meron pa rin naman po paunti-unti mga pasahero na going to the provinces, pero hindi na po ganun kadami. Sa ilang mga bus terminals naman sa Quezon City, tila normal lang ang dagsa ng pasahero na ikinagulat ng ilang bus terminals. Sa Pasay naman, tambak ang bus at kakaunti ang pasahero. At ayon sa ilang dispatchers, hindi naman daw nakaranas ng delays ang mga bus nila ngayong araw dahil maluwag ang daloy ng trapiko kumpara kagabi na may ilang naipit sa NLEX. Sa mga balak pang humabol sa biyahe para sa Undas, marami pa ang biyahe sa PTEX. As of now po, yung biyahe natin going to the Bicol region, 26% po ang fully booked, meaning marami pa po tayong available trips. Bukod dito, may mga biyahe pa papuntang Laguna, Batangas at Quezon. Sa mga biyaheng panorte naman, marami pa ang trip papuntang Tuguegarao, Baguio, Pampanga at Nueva Ecija. Gayon din sa mga biyaheng pa Visayas at Mindanao na halos walang pila ngayong araw. Pinky, may ilang bus companies na nagbigay ng abiso na hindi muna sila papasada ngayong Undas. Pero panigurado naman ng PTEX, hindi nito maapektuhan ang biyahe ng mga pasahero dahil may mga bus companies pa rin naman na papasada sa mga ruta ng PTEX. Balik sa iyo, Pinky. Kamusta naman ang seguridad dyan, Lyja? Marami na bang mga nakumpiskang prohibited items? Pinky, simula noong Lunes ay nakapagtala ng 120 confiscated items ang PTEX at karamihan nga dito ay yung mga flammable na items kagaya ng lighter, posporo, butane at meron ding mga matatalim kagaya ng cutter, scissors, itak at pati mga kutsilyo. Kaya naman paalala ng PTEX, huwag nang magdala ng mga ganitong bagay para na rin sa seguridad at convenience ng biyahe at mga babiyahe. At kabilang din dito, may mga nakadeploy na ilang ahensya ng gobyerno kagaya ng PNP, PCG na may iba't iba namang help desk sa iba't ibang sulok dito ng terminal. At kakibat nito, meron ding MMDA para sa mga mangangailangan ng first aid. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Lyja Bonzo, nag-uulat ng live mula sa PITX. Naging maayos at mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa mga expressway ngayong bisperas ng Undas. Marami kasi ang nagsipag-alisan na nitong mga nakaraang araw para makaiwas sa All Saints Day Rush. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Tila hindi ramdam ang inaasahan ng marami na Carmageddon dahil maluwag ang naging daloy ng pagbiyahe sa NLEX Balintawak Toll Plaza mula umaga hanggang hapon kanina. Banayad hanggang katamtaman ang takbo ng mga sasakyan at parehong green ang mga lane maliban sa sandaling pila sa mga toll booth. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, ito ay dahil sa marami ng mga biyahe ang nakaalis noong Miyerkules at Huwebes para sa Undas. Kahapon talagang umpisa po ng noon time hanggang around 10 p.m. ay talagang sobrang dami yung volume ng ating traffic. Actually, naubos ito, nag-normalize lang around 1 a.m. na po. Sa datos ng NLEX, umaabot sa 450,000 na sasakyan ang karaniwang dumadaan dito araw-araw at tuwing Undas, tumataas ito ng 5 hanggang 10%. Observe natin traffic kahapon, sabi po namin kasi expectation is baka tumaas from normal daily average natin ng between 5 to 10%. Most probably nandun sa higher limit po yung pag-increase po ng volume. May naitalang minor accident sa SCTEX bandang alas 5 ng umaga pero agad namang na-clear ang insidente. Sa SLEX naman, maganda rin ang takbo ng trapiko mula Alabang hanggang Calamba, maliban sa kaunting pagbagal kaninang umaga sa Calamba Toll Plaza. Green and go din ang Skyway sa parehong direksyon mula Buendia hanggang Balintawak. Nakatulong po yung siguro nung Monday parang nag-declare po ata na holiday na dahil wala nang
nag-declare po ata ang DepEd, di ba, na wala nang pasok ang mga school. Tapos siguro nakaluwag din sa mga natin, yung mga exit natin, mga local roads natin, kaya mabilis din ang throughput ng mga sasakyan. Paalala sa mga motorista, siguraduhin ang kondisyon ng mga sasakyan bago bumiyahe at siguraduhin dala ang kumpletong dokumento. Batay sa inisyal na taya ng NLEX Management, posibleng magsimula ang build-up ng mga motoristang pauwi mula Sabado ng hapon at gabi. Kaya naman payo nila, bumiyahe ng maaga para maiwasan ang abala. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Libo-libong mga pasahero ang dumadagsa sa Batangas Port tuwing undas. Alamin natin ngayon ang sitwasyon doon sa Agenda Report ni Just Ignacio. So Just, gaano na karami ang mga dumating dyan sa Batangas Port? Puno na naman ba? Corina, hindi na ganon karami ang mga pasaherong humahabol sa Batangas Port ngayong araw ng Biyernes upang makauwi sa kani-kanilang mga probinsya isang araw bago ang undas. Ayon kay Batangas Port Manager Aurora Mendoza, nitong Huwebes ang pinakadagsa ng mga pasahero matapos itong makapagtala ng 13,362 passengers para lamang sa araw na iyon. Sinamantala na ng mga commuter ang pagbiyahe pabalik sa mga probinsya para sa undas break nitong Miyerkules at Huwebes. Mula October 23 noong nakaraang linggo hanggang alas 12 nitong hapon ng Biyernes, October 31, nakapagtala na ito ng 87,295 passengers. Iko-correct ko lang yung figure na binigay ko kaninang umaga. Actually, it's 87,295 as of 12 noon kanina. Yung figure na passenger nating dumating at dumaan dito sa pantalan ng Batangas. Ayon kay Mendoza, hindi na nila masyado inaasahan ang dagsa ng mga pasahero ngayong araw dahil nakauwi na rin kasi ang karamihan sa mga ito kahapon. Siguro nakatulong talaga, lagi ko sinasabi, nakatulong yung wellness break ng mga estudyante. Sa tala naman ng Philippine Ports Authority, 35,494 na mga pasahero ang nasa pantalan as of 6 a.m. nitong Biyernes. Sa kabuuan, 874,136 na mga pasahero na ang naitala ng PPA mula nitong October 27. Samantala, bukod sa undas, nadat na naman ng Billionaire News Channel ang mag-asawang turista na ito sa Batangas Port na mula pa sa Trieste sa Italy at nakatakda itong bumiyahe sa Mindoro para mag-dive. We go to Puerto Galera, then to Sabah. Yes, to dive. First time daw nila sa Pilipinas at mula Ninoy Aquino International Airport, nagpahinga lang sila ng isang araw sa Maynila at bumiyahe na sila rito sa Batangas Port. Inikot din ng Billionaire News Channel nitong umaga ang Batangas City Grand Terminal at ayon sa terminal manager nito na si Christy Villamor, inaasahan nila na aabot sa 15 hanggang 17,000 ang mga pasahero ngayong araw. Ang malimit naman po talaga is from Manila and going to nearby provinces like Lucena and Nasugbu. Karamihan din kasi sa mga pasahero ay bumababa sa Bawan at Lemery, Batangas. Kagaya na lamang nitong si Nanay Teresa Malaban na nagaling pang Quezon kasama ang kanyang anak na babiyahe patungong Lemery, Batangas upang doon salubungin ang undas kasama ang kanyang mister. Baka mga, hindi ko alam kung 5 o 6. Sa November 4. Nagpaalala naman muli si Villamor sa mga pasahero. Para hindi po maantala ang kanilang pagbiyahe, yung mga dapat iwasan, like pagdadala ng mga patalim, yung mga pagdadala ng mga pets, may mga buses po kasi, alamin dapat kung ang bus na ito ay nagpapasakay ng mga pets. Ganito ang sinapit ng mga fur moms at magkapatid na si Alex at Eman Castillo na dala ang kanilang fur babies na si Rocket at Rascal. Galing silang Maynila na babiyahe papuntang Alitagtag, Batangas. Honestly, yung nasakyan naming bus, di ko na lang sabihin yung company, no? Yung una naming nasakyan, na-discriminate kami dahil may dog kaming dala. Pero as far as we know, meron silang pet-friendly policy. Ayon kay Alex, sinabi na lang umano nila sa driver ng bus na ire-report na lang ang insidente sa tanggapan ng bus. Yung next bus na nasakyan namin, same company, pinayagan naman kami.
Pansin din daw ng magkapatid kahit pa mayroong pet-friendly policy ang ilang operator ng bus, minsan ay nakadepende pa rin ito sa bus driver. Kurina, sa patuloy na pagbabantay ng pamunuan ng Batangas Port ngayong araw ng Biyernes, maluwag na at tagmistulang normal na weekend na lamang araw ang sitwasyon ng pantalan ngayon dito. Pero dahil may pasok na muli sa Lunes, inaasahan naman na sa Linggo muling dadagsa at magsisibalikan na ang mga pasahero. Naglabas naman ang Philippine Ports Authority ng update sa kanilang datos. Mula 35,494 sa ganap na alas 6 nitong umaga kanina, umakyat na ang bilang ng mga pasahero sa 113,616 sa ganap na alas 12 nitong tanghali sa mga pantalan sa bansa. Balik sa'yo, Corina. Maraming salamat. Si Just Ignacio nag-uulat ng live mula sa Batangas Port. Ilang TikToker ang nakikilala ngayon sa social media dahil sa kanilang mga kakaibang content. Ang storya ng dalawang embalsamador sa agenda report ni Francis Folve. Umani na ng 4.7 million likes ang TikTok account ni Jumping Embalmer na si Paolo Velasquez. Third generation owner din siya ng kanilang punerarya. Undas Feels ang kanyang content bilang lisensyadong embalsamador. Hindi naman daw siya nagla-live habang nagtatrabaho dahil deserve daw ng mga namayapa ang respect at privacy. Sa panayam ng FYI sa Abante, gusto raw niyang linawin ang isang misconception sa kanilang propesyon. Hindi po natin tinatanggal yung lamang loob. Ayun. Bawal po yun. So yun po yung madalas nilang tinatanong sa amin. Saan niyo po tinatapon yung mga internal organs? Hindi po natin yung ginagawa. Okay? So yan lang po yan. In fact, even after autopsy po, pinabalik po natin yung mga organs and then regular embalming po tayo. Kwento pa ni Paulo, dahil sa klase ng trabaho, hindi maiiwasan ang mga pagkakataon na ramdam niyang may kasama siya kahit wala naman talaga. Na nangyari po yun, nahulugan ako ng gamit, wala namang hangin. May times po minsan yung sarili kong CR, nagpa-flash ng walang tao. Ganun po no? Nung una, sabi ko, sige, total siguro kasama sa trabaho namin to. Nakabayaan na po namin. Madalas po nangyayari to sa gabi, lalo na pag namamatay ng mga alas 2, alas 3 na madaling araw. Pareho din ang mga karanasan ng isang dekada ng embalsamador at content creator na si Ferdinand Malgapo Jr., aka Ka Morgue. Pero isang nakakakilabot na nangyari ang hindi niya raw malilimutan. Yung time na nagbalsamo ko ng ang dahilan po ng ano niya, nagpigpig yung bilog-edad. Ngayon, yung kapatid na baby, nung inaayos ko sa loob ng katawan, nakatingin yung nanay tapos talaga yung baby sa loob ng morgue. Tapos yung baby ngayon, nagpapakarga yung doon sa ating patay na pero doon siya nakatingin sa may pader. Parang nakikita ng bata yung ate niya doon sa may gawing pader. Samantalang patalikod siya nakatalikod siya doon sa may patay. Parang nung biglang ang sabi ng baby na ate. Tapos doon kami nagkatinginan ng nanay sa mga tauhan na nagpapakarga yung baby doon sa ate niya. Samantalang patay naman ni ate niya. Kaya naman importante raw ang panalangin at pananampalataya sa propesyong ito. Nakakatulong din daw ang maluwag na pag-let go ng mga kaanak ng namayapa pero mahirap daw talaga ito. Kaya naman may tulong dito ang funeral organizer ng isang funeral park sa Jensan. Nag-viral ang isang libing na mala-party ang tema. Nahiling daw ng namatay at naulilang pamilya nito. Galing yun talaga sa request ng family. So, initially yung program, ginawa yun siya, nag-request talaga yung immediate family na kung pwede, hindi ganun ka-intimate yung grief na mangyayari. So, even though they are, nasa middle of the grief nila, but then, naging lively kasi yun ang request ng family. Komento tuloy ng ilang netizen, masaya lang sa araw ng libing. Ayon sa funeral coordinator, iba-iba ang coping mechanism ng namatayan para sa paglilibing ng yumaong mahal sa buhay. Ang mas mahalaga, anila, ay hindi sila makakalimutan at mananatiling buhay
ang kanilang masasayang alaala. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Hindi nagpahuli ang White House sa pagdiriwang ng Halloween. Mismong sina US President Donald Trump at First Lady Melania ang nag-welcome sa trick-or-treaters bilang parte ng tradisyon. Halo-halo ang costumes ng mga bata tulad ng cartoon at movie characters, dinosaurs at meron pang nag-alatram. Bukod sa mga candy at tsokolate, meron ding mga humingi ng autograph ni President Trump. Daan-daang bahay sa Zamboanga nalubog sa baha. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Guadalupe dahil holiday, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tumambad ang matinding pinsalang iniwan ni Hurricane Melissa sa Jamaica. Kita sa drone footage ang mga gusaling nawala ng bubong, mga natumbang puno at mga nagkalat na debris sa Black River. Hindi rin nakaligtas ang Black River Hospital. We tried to clear the hospital as much as possible. Some patients were on another ward, so we had to carry them to the top floor, which essentially caved in, so we had to move them back to the ground floor. In the accident and the emergency area, it started flooding, so we had to be there pushing out the water. You had leaking from all over, windows being broken, and Apat ang namatay sa Jamaica dahil kay Melissa. Tumama rin ang strongest storm this year sa Cuba at sa Haiti, kung saan 30 ang naiulat na nasawi. Sa Vietnam, umabot sa 13 ang namatay dahil sa matinding pagbaha. 11 ang nawawala pa at higit 100,000 bahay ang apektado ayon sa government officials. Binaha ang Vietnam matapos ang ilang araw na pag-ulan. Inaasahang magpapatuloy ang ulan doon hanggang bukas. Dito sa Pilipinas, higit 500 mga bahay ang nalubog sa baha sa Zamboanga City matapos ang malakas na pag-ulan. Yan ang Agenda Report ni RJ Rosalado. Umabot na hanggang tuhod ang tubig sa bahay ng pamilya Paglinawan sa Sitio Daap, Barangay Sanggali, Zamboanga City. Ito ay matapos ang ilang oras na malakas na pag-ulan. Pero ang lalong pinoproblema ng pamilya ay kung paano maitawid sa baha ang kanilang kaanak na namatay sa kasagsagan ng sama ng panahon dahil sa sakit sa baga. Ano ya sir? Sir, kaya po kasi el agua sir na muerto, hindi po na muerto sir kasi baho na pumentalya sir. Kasi el agua, lampas yan na kamino. Sa na highway ya guys sir. Alya kasi kami napunta agad sir,
Ano yan, sir? Akal na picture del Muerto? Parang happy na kasa, sir, ese mga ora. Isa lang ang bahay ng pamilya Pagdinawan sa higit 500 mga kabahayan sa Barangay Sanggali na naapektuhan sa pagtaas ng tubig baha. Umapaw kasi ang katabing ilog at naging catch basin ang ilang mabababang lugar tulad ng Purok 1 at 2. Lubog din ang highway kaya pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan. Pero ayon sa isang opisyal ng barangay, wala namang nagsilikas sa mga apektadong pamilya. Mabilis din kasi humuhupa ang baha sa kanilang barangay. Tinitignan natin yung mga area yun. Sobrang lakas. First time itong lumakas ng ganito yung Pag titignan mo, mismo dito sa Sanggali, hindi masyado gaano ulan. Pero yung kataas, sa bundok galing. So bumagsak dito yung bumagsak dito sa baba. So yung nadaanan, ang Purok 1 at saka Purok 2. Sa Barangay Manikaan naman, halos 20 mga bahay din ang lubog sa baha matapos umapaw ang isang ilog. Kaya plano ng mga opisyal ng barangay na palawakin pa ang bukana ng ilog para hindi na mag-overflow sa mga kabahayan ang tubig baha. Al current situation ya subiki diaton el Avenida na Rio, tiene lugar yan apaw agua, pero no hay subi na camino. Tiene some area, tiene especially akelang abajo kasi actually durema niya sa tapidi amphibious bako para abriga tumbukana. Wala namang naiulat na nasaktan sa mga barangay na naapektuhan ng pagbaha. Ang malakas na pag-ulan sa Zamboanga City ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Makakausap natin ngayon si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Magandang gabi sa Grace. May binabantayan ba tayong bagyo? Magandang gabi din po, Sir Willard, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan po, wala pa po tayong minomonitor na bagyo, but meron po tayong 2 low pressure areas na minomonitor. Isa po sa loob ng PAR at isa din po sa labas ng ating area of responsibility. So ngayon po, yung nasa loob ng PAR, huling namataan sa layong 160 kilometers west-southwest ng Coron, Palawan. And yung mga pag-ulan po nito ay dyan po sa area ng Palawan, posible po yung hanggang sa malalakas na pag-ulan. And generally, westward po yung pagkilos nito, so palayo po ito sa ating area of responsibility. Tomorrow po, posible itong lumabas na sa loob ng PAR, and nakita din po natin na unlikely na ma-develop ito at maging isang ganap na bagyo. Samantala, yung isang LPA naman po, ito yung nasa labas pa ng ating area of responsibility. May kalayuan pa po yung distance nito, huling namataan sa layong 1,595 kilometers east of northeastern Mindanao. Sa ngayon po, tumataas na din yung chance nito na maging bagyo sa mga susunod na araw. Nakita po natin, generally northwestward or westward yung pagkilos po nito, and papasok po ito sa loob ng ating area of responsibility by Sunday or early Monday. And meron din po tayong in terms of track po nitong bagyo netong LPA po nito, nakita natin kapag naging isang ganap po siya na bagyo, most likely yung central portion po ng ating bansa yung kanyang tatahakin. But for now po, mataas pa po yung uncertainty natin dahil LPA pa lamang ito, and may kalayuan pa rin po dito sa ating kalupaan. Kaya continuous monitoring pa rin po tayo dito sa sama ng panahon na po na ito. Samantala, for now po, medyo nabawasan yung mga pag-ulan po na mararanasan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban na lamang po yan sa area ng Palawan, kung saan posible pa rin yung mga katamtaman at kung minsan ay malalakas po ng mga pag-ulan dulot ng LPA. And also sa area din po ng Cagayan, may mga scattered rains pa rin po tayong mararanasan dulot naman ng shear line. But for the rest of the country po, may mga isolated or yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog pa rin dulot po ng ITCZ, maging ng mga localized thunderstorm. So kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin dito sa mga biglaan pong pag-ulan na ito. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang gabi po. Grace, itong forecast na ba ito ay hanggang weekend na, hanggang linggo?
Yes po, Sir Willard. Over the weekend, nakita po natin for most areas po ng ating bansa, maliban na lang dito sa bahagi ng Palawan and pati po sa area ng Cagayan, doon po yung mga pag-ulan po na mararanasan natin. Both dulot pa rin ng LPA and also ng Shoreline. Tapos kung meron man po mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao, dulot po ito ng ITCZ. And for dito naman po sa Metro Manila, possible po yung mga biglaan lang ng mga pag-ulan, mostly po yun sa hapon. So, generally, magdala pa rin po tayo ng payong. But expect po natin, Sir Willard, pagdating po ng Monday, no, kung saan yung mga kababayan po natin na umuwi sa kanila is babalik na po most likely dito sa Metro Manila. Malaking area po ng ating bansa makakaranas po na ng mga pag-ulan by Monday and Tuesday. Most likely dulot po ito ng circulation or ng LPA na minomonitor po natin kapag lumapit na po ito dito sa ating kalupaan. Kaya paghahanda po and patuloy pa rin magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Alright, maraming salamat sa iyo, Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Mas dumami ang mga pasahero sa NAIA ngayong undas at ramdam daw nila ang mga bagong pasilidad ng paliparan. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa NAIA Terminal 3. Hannah, kumusta na ang sitwasyon sa Terminal 3? Corina, magdamag ngayong hapon ay mapayapa ang sitwasyon dito sa NAIA Terminal 3 sa kabila ng pagdagsa ng mga pasahero. Ngayong araw kasi ang peak ng bilang ng mga biyahero dito sa paliparan. Nabitin si Chari sa kanyang bakasyon dito sa Pilipinas. Isa siyang domestic helper sa Hong Kong na 3 linggong nakasama ang pamilya sa Pasig City. Bitito. Oo, sobra. As in, parang ayaw mo nang bumalik kasi parang bitin. Kulang pa sa banding ng mga family mo. Sinabayan daw niya ang bakasyon ng among nag-out of the country din. May mga kamag-anak siya sa Zamboanga City at hindi na nagdalawang isip bumusita roon bago pa man mag-undas. 2 taon ng DH si Chari sa Hong Kong at anya, kumpara sa huli niyang bisita sa NAIA, mas maaliwalas na raw dito ngayon. Ayun, maganda na kasi mayroon ng tambayan yung mga OFW. Maganda yung at least hindi na yung pwede ka mag-idip-idip sa loob. Ganito rin ang feedback ng 30-year-old teacher na si Joyce. Anya, napaka-smooth daw ng check-in niya ng luggage at mas malamig sa NAIA kumpara sa huli niyang bisita sa Maynila. Taga Iloilo si Joyce at napiling magbakasyon dito matapos ang isang retreat kasama ang co-teachers niya. Okay naman po, nag-enjoy naman. 5 days po yung R&R tsaka retreat namin. Tapos, nag-stay po ako for 4 days, extended vacation po. Sa huling monitoring, wala namang naitalang insidente ngayong undas season sa NAIA. Ito na ang pinakamataas na tansya ng Manila International Airport pagdating sa bilang ng mga pasahero ngayong undas, na pumalo hanggang sa higit kumulang 1.3 hanggang 1.5 million. Kasunod ito ng major improvements sa lahat ng terminal sa NAIA, kabilang ang 6,000 square meter mezzanine food hall sa Terminal 3, mga karagdagang upuan at self-check-in kiosks at self-bag drop counters na mas nagpapabilis ng proseso sa biyahe ng mga pasahero. Una nang sinabi ni General Manager Eric Jose Ines na target nilang gawing world-class ang airport experience ng mga pasahero, hindi lang tuwing undas season. Payo naman ng NAIA sa mga biyahero, pack smart and secure. Maghanda rin sa security checks at magsuot ng pair of shoes na madaling tanggalin at umiwas sa excessive metal accessories para sa mas mabilis na proseso. Maigi rin kung makapag-check-in na online bago pa man dumating sa airport. Corina, kumpara doon sa ilang mga aberya dito sa NAIA last year, kasama dyan yung pagkawala ng tubig doon sa mga comfort room na mismong tayo yung nag-cover. Ngayon smooth sailing operations ang isinagawa ng NAIA ngayong taon. At bagamat merong mga peak hours kanina kung saan napansin natin yung pila, mahabang pila, particular doon sa mga self-check-in, wala pa naman tayong natatanggap na insidente dito sa NAIA. Yan ang latest dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa'yo, Corina. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa NAIA Terminal 3. Isang
Karangalan ang maglingkod sa bayan. At ngayong undas, kasama sa mga inaalala ang mga nag-alay ng buhay para sa bansa. Narito ang agenda report ni Joash Malimban live mula sa libingan ng mga bayani. Joash. Pinky, it's almost 7 p.m. pero patuloy pa rin yung pagdagsa ng mga tao rito sa libingan ng mga bayani. Mula kasi kahapon hanggang bukas from 6 a.m. to 10 p.m. itong sementeryo. At kung makikita nyo rito sa aking likuran, opisyal ng sinindihan or sinimulan yung synchronized candle lighting bilang tanda ng opisyal na pagsisimula ng pagdaraos ng Undas 2025. Everyone who is buried here, you know that they love their country. So it's in different professions, different ways that they did, but they died for their country. Isa ang libingan ng mga bayani sa mga pinakatinit Ferdinand E. Marcos, si Fidel V. Ramos, Carlos P. Garcia at Elpidio Quirino. Kita sa puntod ng bawat dating Pangulo ang mga puting bulaklak na galing mismo sa opisina ni PBBM. Bukod sa mga nagsilbi sa gobyerno, nandito rin pati ang mga namayapang national artist at scientist. Bukas pa ang simula ng paggunita ng undas pero marami nang nauna ngayong araw sa libingan ng mga bayani para bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kabilang dito ang asawa at anak ni National Artist for Architecture at itinuturing na Father of Neo-Vernacular Architecture na si Francisco Bobby Manyosa. 2019 pa namayapa si Architect Manyosa, pero ayon sa kanyang anak na si Bambi Manyosa, hindi lang sila tuwing undas dumadalaw sa kanyang ama. I visit him every month. It was a promise that I made to him. I try as much as possible to visit him every month. But it's All Saints Day, All Souls Day, so we decided to bring up flowers at 31st. So then when the rest of the family comes, may bulaklak na dito. He really wanted to make an impact in Philippine architecture and be able to mentor a lot of and inspire a lot of future architects, which he did. Kwento ni Bambi, tila magkakapit-bahay pa ang mga national artists na kilala rin mismo ng kanyang ama. Katabi kasi ng puntod ni Manyosa ang puntod ni Lauro Larry Zarate Alcala, na national artist naman for visual arts. Every so often, I bring extra for Larry Alcala, who's my father's neighbor. Sa dulo naman ng hanay ng mga nakalibing na national artist, naabutan ng aming team ang ilang certified Noranians na dumalaw sa the one and only Superstar Nora Honor. Kabilang dito ang 90-year-old na si Nanay Feli Medad. Favorite ng nanay ko. Huwag mong aapihin yan at magagalit yun. Pero sa pelikula, hindi. Magigisingin na kami kaagad noon. Pipila na kami. Ano ang paborito nyo na pelikula? Lahat. Hindi niya pinalalampas. Ayon sa mga otoridad, kasalukuyan nang nakapwesto sa entrance ng libingan ng mga bayani ang ilang first aid stations. Nakaantabay rito ang ilang volunteers at empleyado ng City Government of Taguig. Bukod sa mga tauhan ng Philippine Army, nakadeploy rin ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para mapanatili ang cleanliness and orderliness sa loob ng sementeryo ngayong undas. Pinky, kasama sa mga prohibition sa loob ng libingan ng mga bayani ay yung pagdadala ng pets, pagtatapon ng mga basura sa hindi tamang tapunan at paglalaro doon sa mga gitna mismo ng mga puntod bilang tanda ng respeto at paggalang sa mga namayapa. Strictly prohibited rin yung pagdadala ng weapons at explosives, yung vandalism, pag-inom ng alak, pagdadala ng vape at paninigarilyo at iba pang mga gawain na maaaring makaistorbo sa peaceful atmosphere sa loob ng sementeryo. Samantala doon naman sa may bandang Heritage Park, dito rin sa Taguig City until 10 p.m. bukas ang sementeryo ngayong araw at bukas. Pero pagsapit ng November 2, adjusted din yung schedule nito sa 5 a.m. until 8 p.m. Pinky. Maraming salamat, Joash Malimban, nag-uulat ng live mula sa libingan ng mga bayani sa Taguig.
Umaga pa lang ay dagsaan na ang mga tao sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Maagang bumiyahe mula pa Caloocan City si Tatay William. Isa siya sa libu-libong tumungo sa Manila Memorial Park sa Parañaque City ngayong araw para dalawin ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Para kay Tatay William, ito ang kanyang panganay na kapatid na noong nabubuhay pa ay kanya umanong kasangga. Alay niya rito ang bulaklak, kandila at maikling panalangin. Motor lang kasi ako, hirap magsabay sa traffic mamaya eh. Nagahang ko na, yearly na. Yan ang promise ko naman sa kanya. Kapag naliligaw po ako dito, nadaan ako dito. Napasyalan ko sila dahil nung buhay pa siya talagang nandun ako sa kanya. Yan ang nagpalaki sa akin. Simula ngayong araw, 24 oras nang bukas sa publiko ang Manila Memorial Park. At pagdating ng Lunes, November 3, magsasara ito ng alas 6 ng gabi. Marami sa mga tumungo sa sementeryo ay nagtayo na ng kani-kanilang tolda. Meron ding dalang camping chairs at pagkain. Pero para sa mga walang baon, walang dapat ipangamba kasi maraming pagpipilian sa hile-hilerang food stalls sa loob ng sementeryo. Sa Manila Memorial Park din nakahimlay ang mga labi ng ilang sikat na personalidad. Ang mga puntod ni na dating Pangulong Cory at Noynoy Aquino at dating Senador Ninoy Aquino na alayan na ng mga bulaklak. Hindi rin kalayuan mula rito ang mausoleum ng dating matinee idol na si Rico Yan. Sa pagtaya ng Parañaque City PNP, umaga pa lang ay hindi na bababa sa 18,000 katao ang pumasok sa sementeryo. 2 na ang entry lane at ang daloy ng mga sasakyan ay bantay sarado na rin ng traffic enforcers. Nakapwesto rin sa labas ang Parañaque City DRRMO. May field observers and other deployed personnel inside na through radio na nararadyohan agad dito sa ating field command vehicle and agaran naman na may deployment. Para sa mga magdadala ng mga alagang hayop, paalala ng MMP ay tiyaking palaging kasakasama ang mga alaga. Huwag din daw lalapit sa mga pusa at aso at unahin ang kaligtasan sa anumang oras. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Marami na rin ang dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Manila North Cemetery. Naroon para sa kanyang Agenda Live Report si Joan Manalo. Joan? Corina, pabago-bago ang naging panahon ngayong araw dito sa Manila North Cemetery. Sa buong araw na pagbabantay natin dito, inabutan natin itong sementeryo na napakainit. Pero mga bandang hapon ay umulan din. Pero hindi dito natinag ang mga bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay na ayon sa tala ng PNP ay nasa halos 8,000 na. Isa si Emilita de la Cruz sa mga libo-libong bumisita sa kanyang mga yumaong kaanak dito sa Manila North Cemetery. Dito nakalibing ang kanyang mga magulang, pinsan at maging mga lolo't lola. Kaya aniya, hindi raw talaga nila nakakalimutang bisitahin ang kanilang mga namayapan ng kapamilya bilang pag-alala sa kanilang naging buhay. Taon-taon, kaya pagka umulan, hindi makapunta kasi nararayuman ako eh. Senior na eh. Kaya yan, maaga kami. Para bukas, kasi bukas maraming tao. Malaking tulong din para sa kanya na isang senior citizen ang libreng sakay sa loob ng sementeryo. Madali naman kasi hindi pa masyadong matao. Hindi pa. May service kasi yung dyan, parang tricycle. Kasi kami, 20 po street kami. Kaya mahirap maglakad. Ikinatuwa rin niya ang mga puntod finder na nakastasyon sa harap ng sementeryo. Layo nito na mas mapabilis ang paghahanap ng mga bisita sa puntod ng kani-kanilang mga kaanak. Isang araw bago ganap na magsimula ang undas, abala na ang Manila North Cemetery sa pagdagsa ng mga tao. Lalo pat may mga bumibisita na ng maaga para maiwasan ang siksikan ngayong November 1 at 2. Kaya bukod sa puntod finder, mayroon din silang tagging system para sa may mga kasamang bata at minor de edad. Nilalagyan nila ng mga wristband na may kalakip na tag o numero ang bawat guardian at batang pumapasok sa sementeryo para hindi magkawalaan. Mahigpit din ang seguridad sa Manila North Cemetery, ayon kay Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines. Una meron tayo dito ng deployment na sa kabuuan, gumagamit tayo ng mahigit 1,000 MPD personnel. Hindi pa kasama dyan yung ating mga force multiplier, yung other agency na taon-taon tumutulong sa atin.
May mahigit 500 MPD personnel naman na nakadeploy sa Manila North Cemetery. Organisado rin at may sistema ang ginagawang pag-assist at welcome sa mga bisita para kay Ines. Tahanan din ng iilang mga personalidad at dating mga pangulo ang Manila North Cemetery. Dito nakalibing sina former Presidents Sergio Osmeña, Ramon Magsaysay at Manuel Rojas, na inalaya na ng bulaklak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito rin ang himlayan ni King and Queen of Filipino movies na sina Fernando Poe Jr. at Susan Roses, na binisita rin ng iilang mga tagahanga. Patuloy namang nagpaalala ang pamunuan ng Manila North Cemetery at maging ang mga otoridad na sumunod sa mga protokol para sa kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga bumibisita. Pinagbabawal pa rin ang pagdadala ng baril at lahat ng uri ng mga matatalim na bagay tulad ng mga kutsilyo, cutter at spatula. Bawal din ang alcoholic beverage at mga bagay na madaling magliyab tulad ng mga alcohol, thinner at maging mga pabango. Ipinagbabawal din ang mga alagang hayop sa loob ng sementeryo at pati ang mga gitara at iba pang malalakas na sound system at speaker. Mananatili namang bukas itong Manila North Cemetery mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. ngayong Undas. At pinapaalalahanan ng pamunuan ng Manila North Cemetery na sumunod talaga dun sa itinakda nilang open and closing hours para hindi na magkagulo dito. Sa ngayon, Corina, ay may mga tao pa rin na bumibisita, pumapasok, labas-pasok pa rin sila dito sa sementeryo at inaasahan nga ng PNP at maging ng pamunuan ng sementeryo na dadagsa pa yung mga tao lalo na ngayong November 1 at 2. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, John Manalo, nag-uulat live mula sa Manila North Cemetery. Maraming pamilya ang dumalaw na rin sa Loyola Memorial Park para sa sama-samang paggunita ng Undas. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Maya ang paalala ng Loyola Memorial Park Administration sa mga bumibisita ngayon sa sementeryo sa mga ipinagbabawal gawin at dalhin sa loob ng park premises gaya ng matutulis na bagay, alcoholic beverages at ipinagbabawal na gamot. Bawal ang pagsusugal maging ang paglalaro ng baraha, pag-iingay ng sobra. Hindi rin pwede ang pet sa loob ng sementeryo. Pero ang food ay pwede naman. Kaya ito ang kadalasang nakikita sa mga punto dito, mga pamilyang sama-sama at nagpipiknik. Nagsisilbing get-together reunion ng pamilyang Tria ang pagdalaw nila dito taon-taon sa puntod ng kanilang mga lolo at lola at tiyuhin. Since yearly namin siyang ginagawa, so ito din po yung time na yan, nagka-catch up kami ng mga cousins namin, ng tita namin, tapos yan, nagsasalo-salo po kami food, so potluck kami. Si Mami Dory naman, nandito ang kanyang asawa, mga biyanan at bayaw. Pero ang ipinangungulilan niya ng lubos tuwing dadalaw dito ay ang kanyang anak. Sa Singapore kasi ito namatay sa panahon pa ng pandemic. Yung nangyari sa anak ni Kuya Kim, naramdam ko bilang isang ina, siyempre, napakahirap. Samantala, maaga umanong dumalaw ang pamilya De Vega sa puntod ng 80s child star na si Julie Vega. Naabutan din naming may mga bulaklak na sa puntod ni Nida Blanca. May nagdala rin ng flower wreaths sa puntod ni Betty Go Belmonte, ang ina ni Quezon City Mayor Joy Belmonte at asawa ni dating Speaker Sonny Belmonte. Sa kabuuan, positibo naman ang feedback ng mga pamilya sa maayos na pamamalakad ng Loyola Memorial Park, organized at malinis. Mahigit 6,000 na ang estimated crowd ng sementeryo simula kaninang 6:00 ng umaga. Inaasahan na mas madami pa ang dadating bukas, auno. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Bagamat nasa South Korea para sa 32nd APEC Summit, nakamonitor si PBBM sa paggunita ng Undas dito sa Pilipinas. Ayon sa Malacanang, bago pa man umalis ay iniutos ng Pangulo na siguruhing ligtas ang mga bumibiyahe at mga dumadalaw sa mga sementeryo. Pinabantayan din daw ng Pangulo ang presyo ng mga paninda tuwing Undas, tulad ng mga bulaklak at kandila.
In full swing na ang partisipasyon ni PBBM sa 32nd APEC Summit sa Gyeongju sa South Korea. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Gyeongju sa Korea. Ivy, ano na ang latest niya? Turina, tapos na ang unang araw ng high-level engagements ng 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC dito sa Gyeongju, South Korea. At sa panliligaw ni President Bongbong Marcos sa mga CEO sa ginanap na CEO Summit dito kanina, ay inilatag at inihanay ng Pangulo ang mga naisabatas na legal reforms ng kanyang administrasyon. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga negosyante na mag-invest sa Pilipinas. Ibinida ni PBBM ang ilang mga batas na nagpapalakas umano sa kumpiyansa ng mga investors sa bansa, gaya ng Ease of Doing Business Act of 2018 na bumuo sa Anti-Red Tape Authority, ang Create More Act of 2024 ng Marcos Jr. Administration na layong gawing mas competitive ang tax incentives ng mga international investor. At ang pinakabagong CMEPA o Capital Markets Efficiency Promotion Act of 2025 kung saan mas pinasimple ang taxation para sa passive income. Let us move forward together, bridging businesses and going beyond to ensure growth benefits to every person. We do not leave anyone behind. Pagdidiin ng Pangulo, ang mga batas na inaprubahan ng kanyang administrasyon sa nakaraang taon ay patunay ng reforma para mas maging investor-friendly ang Pilipinas. Bukod sa strategic location ng bansa, ang gobyerno umano ang pundasyon ng business-friendly legacy ng Marcos Jr. Administration. Pinagtibay din ni PBBM ang commitment ng Pilipinas sa digital innovation goal ng APEC at sinabing kailangan talagang sumabay sa panahon ng teknolohiya ng Pilipinas. AI not only enhances public services and streamlines trade, but also amplifies SMEs' ability to innovate, to automate, and to process, and to make smarter data-driven decisions, driving inclusive economic competitiveness across the Philippines and our region. Sa kabila ng ilang mga hamon na kinahaharap ng rehiyon, susi umano sa development ng Asia-Pacific at ng Pilipinas ang pagpasok ng pribadong sektor sa bansa. Sa bilateral meeting ng Pilipinas at South Korea, hindi lang kooperasyon, kundi sa iba pang industriya gaya ng defense ang inimungkahi ni South Korean President Lee Myung-jae. At Corina, magpapatuloy bukas ang pangalawang sesyon ng APEC Economic Leaders Meeting at bukas pa rin natin malalaman kung ano-ano yung mga maiuuwi na investments ng ating Pangulo mula sa APEC ngayong taon. Corina. Maraming salamat, Ivy Reyes, live mula sa Gyeongju, South Korea. At habang nasa South Korea si PBBM, nasa Malaysia naman ang kanyang defense chief na si Gibo Teodoro. Nakipagpulong siya sa kanyang US counterpart, Pete Hegseth, para sa pagpapalakas pa rin ng security ties ng Pilipinas at Estados Unidos. Suportado ni Hegseth ang posisyon ng bansa sa sigalot sa laot habang binatikos ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. We don't seek confrontation, but of course we're ready to protect our interests, individually and mutually. And that's why we're publicly announcing the Task Force Philippines here with you today, which will be another step in our cooperation. As Secretary Hegseth said, it is not only important for both our countries that we interoperate deeper, better, we deter better, we add more allies, because freedom of navigation, respect for territorial integrity and sovereignty are not only important for us but for the whole world. Prince Andrew pinarusahan ang kapatid na si King Charles dahil sa Epstein scandal. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall naman. Green and go ang north and southbound lane. Pinarusahan na ni King Charles ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa koneksyon nito kay late sex offender Jeffrey Epstein. Tinanggal ng British monarch ang titulo ni Prince Andrew na tatawagin na lang ngayon na Andrew Mountbatten Windsor. Bukod dito, pinalalayas na rin siya sa Windsor Castle at pinalilipat sa isang private accommodation sa Sandringham Estate sa Eastern England. Ayon sa Buckingham Palace, mahalaga ang mga hakbang na ito at nakikiisa raw sila sa mga biktima ng mga pang-aabuso. Higit isang dekada nang binabalot ng kontrobersya si Andrew kaugnay ng pagiging magkaibigan nila ni Epstein. Kamakailan lang, inakusahan din siya ng isang author ng sexual misconduct. Itinanggi ni Andrew ang lahat ng mga alegasyon laban sa kanya. Inilipat na sa federal prison sa New Jersey ang disgraced hip-hop mogul na si Sean Diddy Combs. Kasunod dito ng hiling ni Combs na sa Fort Dix facility na lamang siya madetine para magpagpatuloy ang kanyang drug treatment program at maging malapit sa kanyang pamilya. 4 years and 2 months na pagkakakulong ang naging parusa kay Combs dahil sa prostitution-related charges. Una siyang kinulong ng 1 taon sa Metropolitan Detention Center sa New York. Inaasahan siyang makalalaya sa 2028. Ayaw magpahuli ng Indonesia, kaya tinatrabaho nitong makakuha ng zero US tariff sa mga produkto nito. Ito'y matapos makakuha ng zero tariff ang Malaysia sa palm oil, cocoa at rubber products nito. Ito ang resulta ng meeting ni US President Donald Trump at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim sa sidelines ng ASEAN Summit. Ito rin ang mga major products ng Indonesia na ine-export sa Amerika. Magkakaroon ulit ng trade negotiation ng Amerika at Malaysia sa susunod na buwan. Ang Pilipinas naman, hindi pa rin tapos ang trade negotiation sa US. A new era para sa Los Angeles Lakers matapos ang higit 4 na dekada sa Bus family. Opisyal nang mapupunta kay billionaire Mark Walter ang controlling stake sa koponan. Unanimous ang pag-aproba ng NBA Board of Governors sa pagbenta nito sa halagang $10 billion. Ito na ang pinakamalaking sale for a professional sports franchise in history. May 15% stake pa rin ang Bus family na silang may hawak sa Lakers mula 1979. 1947 nang mabuo ang team. Nakasungkit na ito ng 17 championships, pangalawa lamang sa Boston Celtics. Ipinagbabawal ng isang barangay sa Makati ang pagpapakain sa mga pusang gala. Pero giit ng ilang residente, karapatan nila ito. Ang resulta ng debate sa agenda report ni Hannah T. Inulan ng batikos ang Barangay Bel Air sa Makati City matapos mag-draft ng isang ordinansang nagbabawal magpakain sa stray animals. Anila, dahil sa irresponsible feeding, dumami raw ang stray animals, partikular ang mga pusa sa Bel Air, dahilan para magkaroon ng health risks sa publiko dahil sa di umano'y kalat na naiiwan nito. Kinonsidera ng draft ordinance na unlawful ang pagpapakain sa anumang stray animal within the barangay, anuman daw ang intention o quantity ng food products. Unless veterinarians o persons in authority, bawal silang magpakain. Papatawan ng 1,000 pesos ang sino mang lumabag at kung owner ng isang business establishment ang gumawa nito, ikakansela raw o i-withdraw ang kanilang barangay clearance. Dumalo ang ilang mga residente sa public hearings sa barangay at buwelta nila, it's criminalizing an act of compassion, lalo na sa matagal ng cat owners sa Bel Air. If you enact this, you're basically turning me into a criminal. Myself and others, there are other volunteers here. Ginusto ring alamin ng mga residente kung sino ang nag-draft ng ordinansang ito. Paliwanag ni Barangay Captain Cynthia Cervantes, tinimbang naman daw nila ang pahayag ng ilang grupo ng cat lovers and haters. You know, this thing is just, we're talking about arbitrary, really feeding them everywhere. Because what was happening here was somebody
a neighbor would feed cats in front of somebody else's driveway and then iniiwan ang kalat. So, irresponsible feeding of cats. Nakipagpulong na rin siya sa ilang community groups gaya ng Cats of Salcedo at napagdesisyon ng magkaroon ng feeding stations para sa stray animals. Pero paalala niya, respect for other people is a must. Sagot ng mga residente, kung issue ang kalat, hindi dapat patawan ng parusa ang pagpapakain sa stray animals. Sa halip ay magkaroon ng sistematikong neuter and space system para makontrol ang populasyon ng mga pusa at iba pang stray animal. Ipinaalala ng ilang residente na posibleng labag din sa Animal Welfare Act ang nasabing ordinansa. Nakasaad sa nasabing panukala na bawal ang pag-neglect sa anumang hayop. Pag hinuli ako ng tanod, sabihin ko sa kanya, baka ikaw kasuhan ko because you are preventing me to provide adequate care. Okay? So doon pa lang Alam ko yung intention naman ninyo is to regulate. Kaso ang nangyayari, prohibition Bukas naman daw ang Barangay Belair sa anumang koordinasyon sa lahat ng mga residente. Sa ngayon, nakahold na ang pagpapasa ng ordinansang ito matapos ang dialogo sa kanila. Paalala ng concerned residents, naway maisaayos ang draft ordinance na ito at gawing mas humane at progressive. Dahil hindi lang naman Belair ang may stray animals, lahat tayo ay nasa iisang ecosystem. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. 4 of Spades, idiniklarang Beatles of the Philippines ni E-Heads frontman Eli Buendia. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nagdiriwang ngayon ng kanyang 70th birthday sa Iglesia ni Cristo Executive Minister Eduardo V. Manalo. Bumuhos ang pagbati sa social media para sa INC leader. Kabilang sa mga nag-post ay mga senador tulad ni na Senador Chis Escudero, Senador Joel Villanueva at Senador J.V. Ejercito. Ayon kay Ejercito, nagsisilbing ilaw ng pag-asa at pagkakaisa ang misyon ni Manalo para sa maraming Pilipino. Ang iglesia naman nagsagawa ng programang worldwide lingap sa mamamayan para matulungan ang mga taong nangangailangan kahit hindi miyembro ng INC. Tuwing undas, hindi lang yumaong mahal sa buhay ang inaalala. Kasama rin dito ang mga namayapang alagang hayop na itinuturing na ring pamilya. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Naabutan natin ang last viewing ng Chow Chow na si Aiva na pet ng pamilyang Takahashi. Dito siya dinulog ng kanyang pamilya sa Pet Valley sa Silang, Cavite. Namatay si Aiva dahil sa sakit sa dugo at labis na nagdadalamhati ang kanyang human family. Para manatiling espesyal ang alaala ni Aiva at para taon-taon tuwing undas ay madalaw siya, isang magandang santuaryo ito na kanyang huling hantungan. Simula nung sama kami ng partner ko, siya yung unang pet namin. So talagang binaybi namin siya ganun. Mas magandang mapaglagay niya. At least may alaala man lang kami na dito namin siya dinala. Siyempre hindi lang para sa kanya, sa lahat din ng mga pets namin. Ang Pet Valley ay isang pet cemetery, crematorium at columbarium. Maaring mamili ang pamilya kung ang alaga ay sasama sa mass burial. Maari din ang individual grave kung saan ang pamilya ng pet ay mag-i-sponsor ng isang pine tree. Pwede rin silang i-cremate at iwanan dito sa columbarium ng Pet Valley. Kung ito po ay sa clinic, ang clinic po ang tatawag sa aming SA. Then ang SA po ang magkakandak ng appointment sa Pet Valley kung sila po ay a-attend or hindi sila a-attend. Then once na naka-attend na po sila, dito na po sila papipiliin ng earn and memorabilia. Bali, ang mass burial na tinatawag po natin, ito po ay ang paglilibing ng sama-sama sila nang walang nakapangalan sa kanilang lahat. Ang fossilization naman ay para sa mga alagang exotic animals kagaya ng turtles. Ipe-preserve ang baon nito at maaaring iuwi ng pet owner. Meron din ditong puno ng alaala na inaalagaan ng facility. Dito ilalagay ang ashes ng mga pets bilang fertilizer nito at ang puno ang magsisilbing alaala ng pet. Hindi lamang dogs and cats ang mga inilalagak dito sa Pet Valley. Meron din daw pet na pig, parrot, arwana, manok, ahas at iba pa.
Na-witness na ng mga facilitator dito ang labis na pagpapahalaga ng mga pet owners sa kanilang mga alaga bilang bahagi ng kanilang pamilya o kaya ay best friend. Maraming pamilya ang madalas na dumalaw dito at tuwing undas, katulad din ito ng ordinaryong mga sementeryo. Nais ng mga pamilya na samahan ang kanilang mga mahal na alaga sa araw na ito. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Curious ang netizens sa tila pa-secret reveal ni Filipino boxing legend and former Senator Manny Pacquiao sa first couple. The three met backstage sa naganap na Thrilla in Manila 2 at the Smart Araneta Coliseum. Sa video, huli cam ang gulat ni First Lady Liza Araneta Marcos when Manny's son, Eman Bacosa, was introduced. She then approached Eman's dad and was caught laughing after Manny whispered something to her. Manny later seemingly told PBBM the same thing to the president's surprise. Si Eman ay anak ni Manny kay waitress Joanna Rose Bacosa na nakarelasyon ng boxing champ noong 2003. Sa Instagram, FL Liza called Manny idol and thanked him for organizing the Thrilla in Manila 2. Sino ba talaga ang Beatles of the Philippines? Sa surprising post sa X, dineclare kasi ni Eraserheads frontman Eli Buendia na 4 of spades ang sagot. He then asked his followers if they agree. Pero maraming netizens ang nagulat at nag-no. Anila, E-heads pa rin. After a 5-year hiatus, 4 of spades recently made a comeback under new management. It is now under Balcony Entertainment, which is headed by Rico Blanco. A historic first for the Philippines culinary scene as the Michelin Guide finally revealed its selected restaurants in the country. Para sa mga Michelin-starred chef, malayo pa ang mararating ng bansa. Narito ang agenda report ng ating lifestyle host, Marie Lozano. Inihain na at mainit-init pa ang listahan ng kauna-unahang Michelin Guide sa Pilipinas. Ang hindi inaasahan, ang nakabubusog na bilang ng Michelin recognition na pinaulan sa restaurants at mga chefs. Nasungkit ang 2-star Michelin, isang pagkilala na ibinibigay sa kakaibang antas ng pagluluto at world-class level na sulit bumiyahe para dayuhin. Ibinigay ito sa helm ni Chef Josh Boutwood. When the 1 stars were getting announced, I was seeing all of my friends get up and I was like, wait a minute, they skipped my part of the H alphabet. So I was like texting with my wife, like, hey, I think I don't have it. You know, I thought, and then everyone around me was like waiting. I was like, hey, dude, like maybe this is it. And I didn't quite believe it, but my heart was like pounding at that point. Ang 8 restaurant sa nakasungkit ng 1-star, ang recognition na binibigay sa exceptional cooking na dapat maranasan, ang Asador Alfonso. At Gallery by Chele ni Chef Chele Gonzalez, na siya ring natatanging nakatanggap ng Green Star para sa kanilang sustainable practices. Celera ni na Chef Nico Santos at Queenie Villar. Inato ni Chef JP Cruz. Linamnam ni Chef Don Baldosano, Toyo Eatery ni Chef Jordi Navarra, Casa Palma ni Chef Aaron Isip, at Hapag ni Chef Thirdy Dolatre at Kevin Navoa na tila nanalo sa Oscars ang reaksyon ng staff na pinanood sa kusina ang announcement. Sa likod ng pagkilala at mga bituin ay taong-taong paghahanda, dedikasyon at puso ang binubuhos. Hindi lamang ng mga chef kundi pati ng buong kitchen at service team. Sa Lifestyle Lab, nasaksihan namin ito mismo, ang precision, attention to detail at passion na inilalagay sa bawat plato. Tila ito rin ang napansin ng Michelin inspectors. Ayon kay Gwendol Polinek, ang International Director ng Michelin Guide, ang nakakabilib na talento at bold flavors na ipinatikim sa kanila. We are impressed by the authenticity, but also by the fact that the cuisine can be quite sophisticated. You know, beyond the stereotypes, the Filipinos cuisine is bold, yet it is balanced. The inspectors, they have been impressed by the generation of young chefs. Dumoble naman ang Michelin stars na fearless forecast ni JC Kailaslo, founder ng Fine Dining Club PH, isang online community ngayon na may 30,000 na active culinary enthusiasts.
I thought that we'll just have around 4 restaurants with 1 star. My basis was our neighboring countries when Malaysia had their Michelin guide and also Vietnam. That was the case. So I wasn't expecting this kind of result that we'll have 8 restaurants with 1 star, and during the first year of Michelin guide in the Philippines, we have 1 restaurant with 2 stars. So that's very impressive. That's very aggressive. Nagulat din daw ang foodie community sa choices para sa Bib Gourmand category ng Michelin Guide. Ang daming recognition. Aside from the stars, we have the Bib Gourmand and then the recognition. Ang dami-dami. It was like just flowing. Was that also a surprise for you? Not the surprise for the quantity of restaurants, but the surprise when it comes to the selection. It's very interesting for me, the Bib Gourmand. Well, I want to be frank, because Bib Gourmand, remember, it means good quality cooking at reasonable prices. When you see the selections of Bib Gourmands of Singapore, for example, or Hong Kong, or even Bangkok, these are street food, hawkers, humble eateries. So I'm surprised that we're covering actually 2 cities, Manila and environ, so meaning surrounding areas, and then Cebu. But we don't have much winners in Cebu. That's very surprising to me. Sa mundo ng fine dining, ang Michelin Guide ay parang Olympic medal ng mga chef at restaurateur. Kapag nakakuha ka ng Michelin star, ibang level. Pero higit sa prestige at fame, malaki ang epekto nito sa buong industriya. Michelin for me is really the great equalizer, because now it all boils down to which restaurants are good. I hope the benefit of this is that we'll see a lot of foreigners, tourists who will travel to the Philippines, to Manila and Cebu just to dine. I hope we'll experience that surge of restaurant bookings. Hindi lang yung mga restaurants yung makakabenepisyo nito, pati na rin po yung ating mga magsasaka, yung ating mga mangingisda, yung growers and suppliers natin, dahil dadami po yung pupunta sa Pilipinas para kumain dito sa mga lugar na ito. At syempre, dadami yung turista natin, dadami yung kita. Sa huli, ang Michelin Guide ay hindi lang tungkol sa mga stars o sa pagkilala. Isa itong oportunidad ng buong industriya. At ngayong ipinakita na ng Pilipinas na kaya nating makipagsabayan sa mundo, proud, world-class at patuloy na umaangat, one plate, one Filipino story at a time. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionario News Channel. From a ghost project to the Wicked cast, patalbugan na naman ng costumes ang mga celebrity sa star-studded Halloween party ni Tim Yap. Ferdy Salvador gives us a look. Ito ang Halloween party for tonight to be at. Ang Shake, Rattle, and Ball ni Tim Yap na over 20 years na hino-host niya. At saka ang team tonight, Once Upon a Time. Tignan natin ang mga enchanted creatures na naglalakad sa black carpet ngayong gabi. Naging tradisyon na ang pagpunta ng celebrity sa Halloween party ni Tim Yap. For more than 2 decades, ino-organize ang famed eventologist ang annual event na ito tuwing October 30. This year, ang theme na Shake, Rattle, and Ball 2025, Once Upon a Time, with beauty queen and actress Michelle D as co-chair. Unang nagpakitang gilas si Yap wearing a Ghost Project-inspired costume, while D channeled a Lord of the Rings look. Here it feels fresh because really we're doing this for the creative community. We bring all these people together for one night. They get to express themselves. They get to live out their dreams, aspirations, fantasies, conquer their fears in their attire. And it's just a time to bond and be together. Hindi naman nagpahuli ang ibang guests na every year ay excited for this event. Aside from the pangmalakasang costumes, the Saltburn Angel. Did you watch Saltburn? Yes, I did. So, like, the main character dressed up in this, but I'm like 1 year late because everyone did that last year. Bongga rin ng prizes. Dancer Niana Guerrero won a trip to Dubai, habang trip to Australia naman for actress Andrea Brillantes. Those who came as the Wicked cast won Best Group Costume, pati na rin ang The Bodyguard cast at Mixed VJs. And as if that was not enough, dumating pa si Jackson Wong ng GOT7 kasama ni TV host Ann Curtis.
Ayan na nga, at madami pa rin pumapasok na tao dito, pero dito na ako nagtatapos because it's late. So this is Ferdy Salvador at the Shake, Rattle and Ball 2025. At pagtatanungin nyo sa akin kung anong costume ko, Tito of Manila, Ferdy Salvador, Billionaire News Channel. Happy Halloween! Happy Halloween! Happy Halloween! Happy Halloween! We look si so Sal N? Wait. Ikaw ba si Sal N? Dear, siyempre nakakabasa ka naman kahit nakataklog ka dyan, di ba? Yes. Kasi sabi nila, if you have to explain your costume, then you're a failure. Oh. Pero I think Willard has to explain his So I guess I'm a failure. I guess I'm a Teka failure. muna, bakit hindi natin makita? Ano ba yan? Nasaan si Willard? Ako, Willard? si Saldico. Saldico? Bakit ka naman si Saldico? Kaya hindi niyo ako nakikita. Ay, hindi natin siya makita. Saldico nga naman. Uy, tumawa kayo. Saldi, hindi ka namin makita. Oo nga naman. Oh. Where na you? Where na you? Oo. Yung Nasa Portugal ka ba? Nasa Rome? Yung baby ko, Spain? makikita niyo. Okay. Baby ko. Oo nga. Ay, yung Hindi, baby. I'm Denise. Ako si Claudine ko. Okay. On my way to my Gulfstream in Singapore with a bag of cash sa bag ko. Okay. Ayan, may passport na din ako. At hindi ka nagkasya sa isang Birkin, dalawa pa Oo, Birkin dapat mo 2 dyan. Birkins ko. Grabe ka naman. Hindi ka ba nakukuba dyan sa suot mong aritas? Oo, kate. Kaya it's good for the posture. It's good for the posture. Workout. At, Pinky, Yes? I'm sure, may naaaninag Siguro ka naman. naman. Oo naman. Oh, okay, ano to? Tell us. Ikaw? Ikaw? Ako? Yes! I am the Ghost Project Okay. of the DPWH. Hence, the hard hat. Ayan. O, tanungin nyo na ako, ano ba, para umuwi na tayo. Ano ba yung mga numbers na yan? Nakikita ko 1,000, 2,000, 3,000, 4,500, 2,500. Okay, in 2022, ang halaga ko ay 1,000 pesos. Dahil lahat ng mga nakikita niyong ari-arian ko, mga hiram ko lang yun. Mga hiram ko lang lahat yan. Huh? Now, yes, ang titulo, nasa pangalan ko ba? Wala. O, tapos lahat ng nakikita ninyo, hindi ko pag-aari yon. In 2023, medyo kumita naman ako ng konti, naging 2,000 pesos ang SALN. In 2025, lumaki ng 4,500. Ngayon, dahil nagkabukuhan na, in 2026, malamang nangangalahati na lang ang kayamanan ko. Ah, okay. In 2027, hopefully wala na silang lahat. Kaya 500 pesos na lang ang pera ko. Ayan. Wala lang. Pwede. Yan. Okay, so this is Happy Halloween from Agenda. Happy Halloween! Happy Halloween! Guys, ilang days na lang before Christmas. I can't see the prompter. 55 days to It's go! 55 days to go before Christmas. At yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ayun! Ako naman si Willard Chay. Ako naman si Monique Tuzon. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.